Hello po mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng Pangulong Marcos. Mukha po yatang natutulog yata sa pansitan ng Pangulong Marcos. Mukha yatang wala na yatang tama, di umano, ng pulburon. At ngayon po, pinapahayag po niya ngayon na handa raw po siya maipagkasundo sa pamilya Duterte. Kailangan daw po niya ng kaibigan, mga kababayan. Unbelievable. Ibang klase po ha. Parang wala na yatang tama, di umano. Pakinggan po natin ang pahayag ng Pangulong Marcos. Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa pamilya Duterte. Ito ay sa gitna ng gusot na kinakaharap ng dalawang pamilya na lumala pa matapos ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa BBM podcast na ipinost sa social media ni PBBM, sinabi ni Pangulong Marcos na mas nais niya na maging mapayapa ang pagtatrabaho ng lahat. Ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Hindi rin makikialam ang Pangulo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Samantala, inilahad ng Pangulo ang iniwang leksyon sa naging resulta ng eleksyon. Ayon kay Pangulong Marcos, ipinapakita nito na sawa na sa pamumulitika ang tao at hindi sila kontento sa naging serbisyo ng gobyerno. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Paliwanag ng Pangulo, tumutok ang kanyang administrasyon sa mga malalaking proyekto na hindi naman agad nararamdaman ang epekto sa tao. Kaya naman mas bibigyang atensyon anyan niya ngayon ang maliliit na hinaing at problema ng mamamayan. Ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. May babala rin si Pangulong Marcos sa mga miyembro ng gabinete na hindi magtatrabaho ng maayos. Yung mga hindi awami, tinanggal ko na. Kung hindi sila nakapag-perform na mabuti, ito nga, sasabihin, pakinggan niyo yung tao. Sa tanong naman kung papaano siya dapat nakilalanin bilang leader, sagot ng Pangulo, I want to be respected but maybe fear is better. sa huli, may iniwan ring mensahe si PBBM sa publiko. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solution. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, Mukhang wala tumama lahat sa sinabi ng Pangulo mga tambay. Meron po ba tumama? Lahat daw po susundin at gagawin. Yung pagpapadrug test nga lang, hindi nyo magawa Di po ba, mga tambay? Kung talagang
Pilipino ang nasusunod. Yung mga gusto ng taong bayan. Gusto nga magpa-drug test po kayo Pero ayaw nyo pong gawin. Di po ba? Nakita nyo po, ang Pangulo po ba ay nasa tamang katinuan? Ano ba yan? Nasa katinuan po ba ang Pangulong Marcos? Sa mga sinabi niya? Lahat po ba? Nasa ayos po ba? Nasa katinuan po ba siya? Lalo-lalo sa pamumulitika? Makikipagkasundo ka doon sa taong pinatapon mo. Hindi mo man lang binigyan ng jurisdiction, ng due process. Wala man lang siya nakuhang proseso, ng tamang proseso ng batas natin. Ipinatapon mo dahil sa politika. Tapos sasabihin mo, tama na ang pamumulitika. Magkasundo-sundo na. Kailangan mo ng kaibigan, ayaw mo ng kaaway. Maipagkasundo ka na sa mga Duterte. Pagkatapos ng ginagawa niyong pamumulitika sa loob ng mahigit 3 taon, pagpapabagsak sa Vice President, wala lang sa iyon. Bakit kasi, Pangulong Marcos? Dahil wala nang tiwala sa iyo ang majority ng taong bayan. Napakarami niyo pong pananagutan sa bansa. Lalo-lalo po sa pera yata, sa issue ng korupsyon. Hindi niyo po ba natatandaan? Si Erap nga lang Si Erap, di po ba? Ano po naging issue ni Erap kaya na-impeach, kaya natanggal sa pwesto? Nagkaroon pa ng EDSA 2. Weteng lang. Anak ng weteng. Putyaris na weteng. Demonyong weteng. Di po ba? Pera lang ng weteng. Nag-umpisa sa pera ng weteng. Pero na-impeach. Kayo, napakarami nyo pong napakarami pong pwedeng kayong ma-impeach, Mr. President. Si Erap nga lang, weteng, nag-umpisa, na-impeach kayo po. Yung ginawa nyo pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte, sige nga, hindi po ba kayo ma-impeach yan? Kidnapping ang ginawa, ipinatapon nyo. Di po ba? At yung ginawa po sa kaperahan, pinirmahan nyo ang 241 billion na mga blanco. Hindi po ba kayo may impeach yan? At yung perang paglipat sa PhilHealth, GSIS, SSS, hindi po ba kayo may impeach yan, Mr. President? At yung ginto sa Central Bank na pumuputok ang issue na napakarami po, hindi po ba kayo may impeach dyan? At yung mga corruption po, di umano ng flood control. Yan po ba yung mga malalaking proyekto na pinagmamalaki nyo po, yung flood control? Na 5,500, kaya hindi natututukan po ang maliliit na proyekto o ang maliliit na pangangailangan para masolusyonan ang problema ng tao dahil malalaki ang tinututukan yung proyekto kaya hindi nararamdaman ng mga Pilipino. Ganun po ba, Mr. President? Ano po bang mga proyekto? Hindi man lang yata kayo nagsabi kung anong mga proyektong malalaki na hindi natatapos sa panahon po ninyo. Dahil 3 taon na po, walang nakitang natapos maliban po sa mga inumpisahan ni dating Pangulong Duterte ng kanya pong build. Di po ba? Yun po halos ang nakita ng mga Pilipino natatapos. Pero yung sa inyo, yan, meron po kayong proyekto. Yung ospital, di po ba? Yung ospital po na nagkaroon po ng groundbreaking pa, yung inyong pinsan na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Di po ba? At ano po ang naisip nyo? Bakit po ngayon willing na kayong makipagkasundo sa mga Duterte? Bakit po ba? Dahil po nahayag na ang inyo pong ginawa sa dating Pangulong Duterte, sa pamilya Duterte. Nabubulgar na po sa buong mundo. Dahil ngayon po, na-expose na po ang pagiging mahina po yata niyong presidente. Ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na pagiging weak leader po yata ninyo ay na-expose na po sa buong mundo. Dahil po sa pagproseso at paggawa po na ginawa po ninyo sa pangunguna po nyo bilang Commander-in-Chief. Pagkidnap, yan po talagang sinasabi ng pamilya Duterte lalo ang Vice President. Kinidnap ang kanyang ama. Nahayag na po yan sa buong mundo. At pinag-uusapan na po yan. Lalong-lalo po ang inyong bisyo, di umano, na paggamit ng mga pulburon. Napakarami po inyong issue. Pati po ang inyong asawa ay may issue rin po sa Amerika. Di po ba? Pumuputok po yan, yung issue ng inyong asawa. Pulburon din po ang issue. Ngayon, kukunin nyo muli
Ang tiwala ng mga Duterte, malabo na po mangyari yun. Mr. President, hindi na po mangyayari yun na makukuha nyo ang tiwala ng inapin ninyo. Sobra grabe po pamumulitika ang ginawa nyo sa kanila. Pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte. Ngayon, parang wala lang nangyari. Parang ang lumalabas, kayo pa ang pinupolitika ngayon. Nasa inyong kapangyarihan, nasa inyong pera. Kikilos po ba ang mga nanggigipit kung wala pong basbas ninyo? At hinayaan nyo lang na hinayaan din ang Kamara na ma-impeach ang isang Vice President sa mga pagtatanim nito, di umano, ng mga gawa-gawang kaso o gawa-gawang bintang. Di po ba? Samantalang kayo, ang binagoong ang Pilipinas, ang napakarami pong pasan-pasan na issue, pamumulitika, korupsyon. Di po ba? Pati po ang ginawa sa dating Pangulong Duterte, mga paglabag sa proseso ng batas ng Pilipinas. Nakahiyang-hiya naman po tayo ngayon. Tapos ipagmamalaki nyo mga programa at proyekto na hindi nyo natututukan. Wala naman talaga natututukan. 3 taong pamumulitika ang ginawa nyo lang po sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino. At dinala nyo lang kami sa mga proyekto nyo na puro ayuda, kadiwa. Yun po ba? 3 taon na lang. Ngayon po kayo magpuprosige sa loob ng 3 taon. Ano ang ginawa nyo na sa loob ng 3 taon na inyong panunungkulan? Pamumulitika. Sige nga, mabahong-mabaho na po kayo. Majority ng mga Pilipino, hindi na po kayo nirerespeto. Ganon din po sa labas ng bansa. Hindi na rin po kayo pinagkakatiwalaan. Kaya nga wala tayong malalaking mga investor na pumapasok sa ating bansa. Di po ba? Meron po ba na malalaki? Nasaan na po yung mga biyahe-biyahe natin na pinagmamalaki nyo? Na napakarami mag-i-invest, magninegosyo, mamumuhunan sa ating bansa. Nasaan na po yun? Isang damukal na travel po yun. Sa loob ng 3 taon. Meron po ba? Binabalita na po ba na ang mga investor ay nag-uumpisa na? Nag-uumpisa na po ba ang napakalalaking investor na pumasok sa ating bansa? Parang wala po yatang pumuputok na balita. Maliban po araw-araw sa ginawa po ng Diyos ay puro laman po ng balita sa mainstream media ay ang pamilya Duterte kung paano po ito babagsak yata. Hindi po ba? Pati po ang mga kaalyado nito at malalapit ay talagang pilit pong pinababagsak sa loob ng 3 taon. Di po ba? Ano pong magandang achievement po ang ipagmamalaki nyo po? Ano pong achievement ang ipagmamalaki nyo sa mga Pilipino? Maliban po sa ayaw nyo magpa-drug test. Ano po? At mga issue po ng pulburon pati ang inyong asawa. At issue ng korupsyon. Ano po ba? At hinahayaan nyo lang na maging korap lahat ng ahensya ng gobyerno. Lalong-lalo po ang institusyon, di umano ng Kamara at Senado. Hinahayaan nyo lang ang mga issue ng korupsyon. Nagtataing ang kawali kayo. Nagbubulag-bulagan po yata kayo sa nangyayari. Hindi po ba? Dahil sa pamumulitika. Sa tingin nyo, katanggap-tanggap sa mga Pilipino yung sinasabi nyo? Matatanggap lang po ng Pilipino, Mr. President, kung kayo po ang papalit doon sa ICC. Kayo po di umanong makulong doon at makabalik ng bansa si dating Pangulong Duterte. Yan, baka po matanggap ng mga Pilipino yung sinasabi nyong pagkakasundo. Kailangan na magkasundo. Ayan, gawin nyo po yan. Ipakita nyo po sa taong bayan, kayo ang pumalit sa ICC at kayo ang imbestigahan sa napakaraming human rights po yata ng inyong pamilya. Lalong-lalo po nung panahon ng martial law. Di po ba pinagbabayad na nga po tayo ng State of Hawaii sa mga biktima? Di po ba di umano? At napakarami nyo pong questionable, lalong-lalo po sa kayamanan. Di po ba? Pumuputok na po lahat ang issue. Sa pagiging mahina po ninyong leader at sa sandamukal po, nakapalpakang ginawa po ng inyong gobyerno na binagoong ang Pilipinas. Puro issue po. Issue. Di po ba? At lalong-lalo po ang kayamanan na nasa labas ng bansa na hindi po maipaliwanag dahil nagiging issue po ng money laundering. Ang inyo po mga napakaraming bank account. Pumuputok na po yan sa buong mundo at pinag-uusapan na po yan. 18
Di umano na bank account nyo na napakaraming laman na pera, ginto. Pumutok na rin po ang pinakamaraming laman nasa Hong Kong, China. Ang 350 tons of gold at nagkakahalaga yata na hindi bababa sa $100 billion money laundering po ng pamilya po ninyo. Hiyang-hiya naman po kami sa inyo, Mr. President. You know? Mangyayari lang po ang sinasabi nyo. Komento ko po, mga tambay. Komento ni Kamanong, mangyayari lang ang pagkakasundo ng Duterte at Marcos, Araneta, Romualdez. Kayo po ang pumalit sa kulungan sa ICC. I-surrender nyo po ang inyong sarili ron at pauwiin po ang dating Pangulong Duterte. Ayan. Baka kahit papaano po, may nagawa po kayong kabutihan sa mga Pilipino. Hindi po ba? Kayo po ang isang damukal na may karga-karga na isang damukal na issue. Korupsyon, pera, ginto, at pamumulitika. Nasa inyo po lahat. Wala po sa pamilya Duterte. Sila po ay sumasagot lang. Pag-upo pa lang po ng inyong administrasyon, ano na po ang ginawa ninyo sa Vice President? Kasama po ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Pilit nyo nang pinatatanggal bilang Vice President. Tinatamnan nyo kasama ang makakaliwang grupo para pabagsakin ang isang Vice President. Di po ba? Yan ang punot dulo. Pamumulitika. Ano po ginawa ng dating Pangulong Duterte? Sinasagot nila. Di po ba? Pilit na nagpapabagsak sa isang Vice President ng pinaka-worst at corrupt, pinaka-ratin at pinaka-bulok na institusyon. Ayon sa dating Pangulong Duterte, sila pa yung nag-iimbestiga na napakaraming karga-karga ng korupsyon. Kaya nga ayaw na speaker na matanggal sa pagiging speaker dahil may imbestigahan siya. Di po ba? Kaya nga gumagawa rin ng paraan yan para hindi siya matanggal bilang speaker dahil malilintikan po lahat ng pinasabog ng Vice President na kinukontrol ang pera ng bayan, pera ng Pilipino, pera ng taxpayer, ng iilang tao lang sa pangunguna raw po ng tambaluslos. Di po ba? Tapos sasabihin nyo, tigil na ang pamumulitika, magkasundo na, magbati-bati na, kaibigan na, magkakaibigan na. Yung sakit at pahirap na ginawa nyo sa pamilya Duterte, yung napakasakit na pangyayari, yung pagbabastos, binastos, gamit ang grupo na naging magkakaalyado na po yata kay lahat. Pati makakaliwa, di umano. Kung paano nyo po yurakan, siraan, ibagsak ang popularidad ng mga Duterte. Unbelievable. Kasi nga, yung sinasabi nga po natin, malapit na po kasi tumaob ang bangka. Ang bangka, wala na po halos kasi. Yung naging botohan ng halalan, questionable pa rin. Yung sinasabi po ng Pangulong Marcos, na yung botohan daw po ay pinakita raw po ng taong bayan na hindi nagugustuhan ang ginagawa ng gobyerno at ng mga politiko. Sila lang po yun. Hindi po kasama ron ang pamilya Duterte na hindi nagugustuhan ng majority ng Pilipino. Sila lang. At napakalaking question din ang nagdaang halalan. Napakaraming question. Di ba? Ang ginawang ang nangyaring botohan po sa atin itong 2025. Di po ba? Sobra-sobrang boto. Hindi maipaliwanag. Mga overvoting. 16 million. Ano yun? Dagdag bawas? Di umano? Di po ba? Ayaw nga ninyong pabilang. Di po ba? Na mabilang muli ng manual. Di po ba? Tapos sasabihin nyo, sasabihin nyo ngayon sa amin na ngayon yung ipagpapatuloy lahat at magtiwala kami ulit sa inyo. 3 taon ang pera ng bayan napunta lang sa ilang mga politiko. Pinagparti-partihan di umano. Ganon. Tapos ngayon, magbibigay na naman kayo ng pangako sa amin. Pangako na naman. Sanay na sanay po yata kayong mambudol talaga. At ngayon, bubudulin nyo na naman ang pamilya Duterte. Unbelievable. Bubudulin nyo na naman dahil kailangan magkasundo-sundo na. Uulitin ni Kamanong,
Magkakasundo lang ang pamilya Duterte at pamilya Marcos. Pumalit po sa kulungan ng ang Pangulong Marcos. Siya po ang pumalit sa ICC. Magpakulong po siya ron. Komento ko po. Yan. Baka kahit papaano. Baka kahit papaano patawarin kayo ni dating Pangulong Duterte. Ikaw mismo, Pangulong Marcos di umano ang magpakulong doon at magpaimbestiga sa dami ng issue na nakapatong po sa balikat mo. Di po ba? Di umano? Yan po ang klase na meron tayong presidente. Natulog, natulog ng 3 taon. Parang walang nangyari, walang kinalaman sa nangyayari sa pamilya Duterte. Wala siyang kaalam-alam, mga tambay, at ang tingin niya sa sarili niya ay siya pa ang pinupolitika at siya pa ang inaaway. 3 taon po yan. Ngayon, mga tambay, nagising na po siya ngayon. Nagising na. At pinatatawad niya na ang mga umaaway sa kanya. Sir, ganun po ang lumalabas eh. Parang siya pa ang nagpapatawad at kailangan magbati-bati na. At handa niyang patawarin ang pamilya Duterte para magkasundo-sundo na. Ganun po ba, Mr. President? Unbelievable. Iba talaga ang tama ng pulburon. Yan po ba ang tama ng pulburon? Yung mga ganyang salita, ganyang paliwanag, ganyang mga attitude, ganyang mga statement. Yan po ba ang tama? Yan po ba ang side effect ng pulburon? Mga kababayan, parang walang ginagawang kasalanan at walang ginagawang mali sa kanyang panunungkulan. Yan po ba ang side effect ng pulburon? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po ang meron tayong Pangulo ngayon sa ating bansa. Yan po. Ganyan po ang Pangulo po natin ngayon. Ganyan po siya kagaling. Napakagaling po, mga tamay. Wala tayong maipipintas, mga kababayan. Ibang klase po. 3 taon na napakarami pong nagawa. Napakarami niya pong nagawa, mga tambay. Napakalalaki po. Ayon po sa kanya, isang damukal na malalaking proyekto na hindi raw natin nararamdaman dahil malalaki. Kaya ipararamdam daw niya, mga tambay, yung talagang proyekto namang maliliit na makakatulong daw po sa atin. Unbelievable, mga kabayan. Yan ganyang klaseng Pangulo ang meron tayo ngayon, mga tambay. Napakagaling magsalita. Walang kaalam-alam sa nangyayari po sa ating gobyerno, lalong-lalo po sa pamumulitika sa mga Duterte. Muli po, mga tambay, dadaanin mo na sa tawa na ikaw ay mabubuisit. Alam mo yon, para kang kinukutya. Pagkatapos kang apak-apakan, pagkatapos ka ipatapon sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC, tapos makakarinig ka ng ganitong statement ng Pangulo, mga tambay, unbelievable. Para kang kinukutya, pambihira. Para kang ginagawang uto-uto. Ginagawa kang uto-uto na magsalita lang siya eh. Patatawarin mo na siya. Dahil siya ay Pangulo ng Pilipinas. Unbelievable. Mag-ano ka muna ron. Ipalit mo yung sarili mo sa ICC. Ikaw ang makulong doon siguro. Yan, pwede. Di po ba, mga kabayan? Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan. At ang ating po mga subscribers. Thank you po, mga kabayan. Thank you po sa inyo, sa ating mga subscribers at sa mga tagapanood. Tumatangkilik po. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mga kabayan. At thank you rin po sa mga nakagusto po ng Tambayang mga kabayan. Lalo po ito pong ating mga nagbibigay po ng tulong, biyaya sa inyong likod. Thank you po. Salamat po sa mga biyaya. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe at si Teodorico Erguisa Jr. at si Arpel Villacorta. Maraming salamat po sa mga biyaya at tulong na inyo pong pinagkakalob. Ingatan nawa po sa inyong mga paggawa. Thank you po. At syempre po sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. At yung dasal at panalangin po, mga kabayan, wag po natin kalimutan, isama po sa dasal at panalangin ng pamilya Duterte, lalo po ang dating Pangulong Duterte na makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Ingatan nawa po sila. At tayo rin po, mga tambay, doble ingat. Mahirap na po ang sitwasyon ng ating buhay ngayon dahil nagkaroon po tayo ng presidente
na ganito po ang mga pahayag na binibigay sa atin at nakita po natin kung paano siya magtrabaho. Mga kababayan, napakahirap na po. Mag-ingat na po tayo pagka ganito ang presidente natin, mga kababayan. Muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.